What is up mga kababayan, this is Paige Gen Z. Nagbabalik po ang boses ng Gen Z sa mga issue pampolitika dito sa ating bansa. Ayan mga kababayan, sa video ito pag-uusapan natin ito naging panayam ni Pinky Web dito kay Attorney Ante Claire mga kaibigan. Nasa kung saan pinapaikot-ikot ni Ante Claire ito si Pinky Web dahil hindi niya masagot ng diretso ang mga tanong ni Pinky Web mga kaibigan. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating channel at sa ating video, huwag niyo po kalimutan mag-iwan sa ating video ng like at ng subscribe sa ating channel para mas maging updated po kayo sa mga maiinit at nagbabagang balita dito sa ating bansa. Mga kaibigan, sa mga supporters at viewers po natin, maraming salamat po sa inyong suporta. Saludo po si Paige Gen Z sa inyong lahat, maging sa mga bagong viewers po namin, kayo po ay welcome dito sa ating channel. Kaya mga kaibigan, pag-uusapan natin itong Auntie Claire, pagpapaikot kay Pinky Web, ngunit ito si Pinky Web alam naman niya ang totoo at hindi nagpapaikot dito kay Auntie Claire dito sa naging panayam nila. Ay mga kaibigan, bago natin pagpatuloy yan, meron din tayo dito, pakinggan natin ito naging mensahe ni Senator Amy regarding nga dito sa pagsugod sa ospital sa kanyang kapatid dahil nga sa malubhang kondisyon. Ay mga kaibigan, pakinggan po natin at panoorin po natin itong mensahe ni Senator Amy Marcos. Ayan na nga ang sinasabi ko. Ayan, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Yan lang ang tanong ko, no? Ang health niya, ang bibigay. Talaga naman. Kanya-kanyang agenda kayo dyan. Wala naman umaasikaso sa kanya. Kaya kung ako sa kanya, pangalagaan muna niya ang sarili niya. Magpalakas siya. Ayan. Talikuran na niya. Lahat ng nakapaligid dyan sa palasyo, panggulo lang yan. Wala sa kanila ang talagang nagmamahal sa kanya. At ayan, habang may sakit siya, kung ano-ano namang ginagawa nitong mga feeling presidente. Naku! Ayan po ang naging reaksyon ni Senator Amy Marcos regarding po sa pagkakaroon ng sakit o malubhang karamdaman nitong kanyang kapatid na nasobrahan yata sa pulburon mga kaibigan. No, na napasobra yata ng pagkain ng pulburon, ayan tuloy nagkaroon di umano ng diverticulitis. Ewan ko na lang kung ano ba talaga ang totoong rason dyan, pero alam naman natin na kung sakaling magkasakit itong si Bangag, kanya mararamdaman. Kumbaga yung mga nararamdaman niyang diverticulitis, sintomas na lang yan. Nung tunay talaga niyang sakit na alam natin saan nanggaling. Kaya mga kaibigan, reacta po tayo dito sa naging panayam ni Pinky Web dito kay Auntie Claire mga kaibigan. Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek, good to have you on the show. Thank you so much for your time. Yes, good evening, Pinky, and thank you for inviting me. Let's talk about this second impeachment complaint that will be filed against the president tomorrow by Bayan, and this will be endorsed by the Makabayan bloc. Yusek, basically it's focused on, so far, on what I've read on the national budget and corruption in the flood control projects. Did this even come as a surprise po sa Malacanang? Hindi, Pinky, even before na dinig na natin una nag-ingay, si Congressman Irice, and the same, ang mga issues nila patungkol sa bakit pinabayaan at bakit pinirmahan yung GAA. Nakita naman natin, hindi lang naman ang Pangulo ang gumawa ng GAA. At nakita din natin kung paano inalagaan ng Pangulo ang pondo. At di ba, inutusan pa niya ang DBM ng yung implementation ay dapat conditional. Kaya nga may nagreklamo even before regarding the for later release. And it was even branded as First Lady Reject. Kasi may mga taong hindi nabigyan agad ng pondo dahil hindi nila masatisfy yung requirements para marilisan sila ng pondo. Yung pinag-uusapan rather, ma'am, yung 2025 national budget kasi, they call it to be one of the most corrupt budgets. In fact, Senator Ping Lacson, if I'm not mistaken, was calling it mangled beyond recognition. Ang simpleng tanong ho siguro dito, Yusek, is, kung ganun ho kasama o kakorap na lang yung budget noong 2025, the simple question would be, why did the President sign it? Unang-una, nag-veto siya ng 194 billion. Marami rin siyang tinanggal na mga line item. Nag-veto siya. At pinangalagaan niya to, Pinky. Hindi naman kasi agad makikita kung ano ang proyekto maanumalya. Malalaman mo na lang dyan kapag nakita mo na wala talagang proyekto. Kasi pag sinabmit ito sa Pangulo, inaaral naman nila ito at nakita naman nila na okay,
So, i-push Alam ito. mo, Auntie Claire, yung mga vinito nyo na billions of projects, ginawa nyo lang yun, vinito nyo lang yun bilang show. Para masabi nyo lang na vinito nyo yung mga projects. Pero ang totoo niyan, pasok yung mga appropriations nyo doon sa budget, pasok pa rin yung mga yan. Hindi man nagalaw, hindi ninyo ginalaw yung mga appropriations ninyo, yung mga program appropriations budget ninyo na inilagay doon sa budget for 2025. Sinabi nyo lang na vinito nyo yung 194 billion worth of projects para lang masabi nyo yan na nag-veto yan si BBM, si Bangag. Yan lang ang ginawa ni Bangag. Alam namin yan. Pagpapakitang tao lang yung pag-veto niya ng 194 billion of projects, hindi totoo yan. Dahil yung mga project appropriations doon sa budget, hindi na nagalaw yan. Nilagay nyo lang yung 194 na yan, billion dyan sa budget na yan para i-veto. Yan ang rason kung bakit nyo nilagyan ng 194 na worth na billion of projects yung initial budget para ma-veto yan at para matakpan yung totoong appropriations doon sa totoong budget. Ganyan yan, Auntie Claire. Hindi mo kami maloloko. Alam namin yan. Wag mo kami subukan lokohin, Auntie Claire. At posible rin mga kaibigan na ganito yan. After i-veto yung 194, panigurado ilalagay ng amendments, i-aan yung mga project na yan, i-realigned, ilalagay sa ibang yung budget na yan, sa ibang mga proyekto na pwede nilang i-insert. Ganyan lang yan eh. Kapag na-veto yung 194 billion, maaari i-realign nila yung project, yung funds, magkakaroon ng realignment of funds at ilalagay yan at i-insert yan sa anumang department na nangangailangan pa ng budget. Ganun lang yan. Or nilagay nyo lang nila yung 194 billion dyan para ma-veto yan bilang pagpapakitang tao para mapagtakpan yung pinasok nila na appropriations doon sa initial budget. Ganyan lang yan, Auntie Claire. Hindi mo kami maloloko. Tuloy natin yan, mga kababayan. Pero yung mga nakita nila na hindi dapat at may mga programa regarding sa flood control projects, marami din po siyang tinanggal. Hindi So, nga. hindi po natin masisisi Hindi ang nga, Pangulo Auntie na Claire. pinirmahan dahil yun po naaral nila. But may kulatilyak, may condition ito sa DBM. Ipatupad ito with conditional implementation. Ibig sabihin, hindi pwede kung sinabi lang ng isang proponent na i-release ito or isang ahensya, let's say DPWH, pero hindi na tutugma sa dapat na ipagawa. Let's say, ito na i-example ko na lang. Hindi ba nagreklamo si Senator Amy? Kasi meron daw siya mga insertions or rather wish list. Remember, from the insertion to wish list ang sinabi niya. Hindi daw siya na-issuehan ng pondo dahil meron nga utos ang Pangulo sa DBM na conditional implementation. Pag hindi natupad o naipakita lahat yung requirements na dapat ipakita, hindi dapat i-release ang pondo. So nandun po yung pangangalaga ng Pangulo. Pero bakit ho ganon? It's said to be, yung sinasabi pong lumabas na GAA, which is actually the final budget for 2025, there's a lot of talk that it was so far from what yung planong NEP, what was intended sa NEP. Would you clarify that, Yusek? Napakalayo ho ba nung pinirmahan ni Pangulo na GAA in 2025 doon sa original na NEP or National Expenditure Program? Actually, Pinky, nung pinirmahan niya, hindi pa tayo kasama dito sa palasyo. Pero sa aking pagkakaintindi, nung tinatanong natin yung DBM, marami po talaga na na-veto ang Pangulo at may pondo po siya talaga na nasa conditional implementation. Yun lang po ang explanation sa akin ng DBM. At pinirmahan niya ito dahil, tinanong ko rin po ang DBM, bakit pinirmahan, katulad ng tinatanong nyo, bakit agad pinirmahan ito kung meron kayo nakikita na mali? Sabi niya, hindi agad makikita kung may anomalya ang isang proyekto. Post. Kasi nandun pa lang yan eh. Oo, nandun pa lang yan, nakalagay yan. At mapapansin mo lang, kapag hindi na naibigay yung mga requirements, doon po hindi nagpapa-release ng pondo ang Pangulo at ang DBM. Yusek, pag-usapan po natin si Pangulo and the Cabinet because pwede rin ho lumabas dito yung tinatawag na command responsibility. I'll give you an example. Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary Mina Pangandaman, Secretary Bonoan, tatlo po sila na nag-resign dahil po sa flood control issue na secretary. All of them, of course, denying any participation in corrupt activities. Ang tanong ho siguro dito is, should there have been, one way or another, a directive from the President to have them investigated because of various accusations or allegations, whether they are validated or not? Ngayon kasi sa Pangulo, okay, as of now, Pinky, sabi nga natin hanggat wala na ipapakitang ebidensya
na magsasabi na sila ay gumawa ng anomalya. Still, masasabi pa na rin natin, pa rin, na inosente sila. Sa mata ng Pangulo, hanggat wala pang ebidensya, nananatili ang kanyang pagtingin na walang kinalaman ang sino man na naging parte ng kanyang kabinete. But, kung meron man mag-iimbestiga, nandiyan naman po ang ICI. Kung meron po ng mga tao pinpoint sa mga miyembro ng gabinete or naging miyembro ng gabinete, nandiyan naman po ang ICI. Nandiyan din po ang ombudsman. At hindi po pinipigilan ito ng Pangulo. Ipakita lamang po nila kung ano man po ang magiging ebidensya nila laban sa mga naging miyembro ng gabinete ng Pangulo. While we're talking about the impeachment, Yusek, pag-usapan na rin natin yung first impeachment, various grounds enabling the kidnapping and surrender of former President Rodrigo Duterte, unfit supposedly to serve due to supposed drug addiction as claimed by his sister, Senator Amy. Yung po tinatawag na yung pinag-uusapan na rin po natin ngayon, unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions na parte po ng 2023 hanggang 2026 budget. Ang nag-file po nito, Attorney Andre De Jesus, for the record, was he ever the lawyer of First Lady Lisa? Supposedly it's a disbarment case against Attorney Glenn Chong. Yeah, there is this misconception, Pinky. Attorney Andre De Jesus has never been a counsel of First Lady Lisa Marcos. As a matter of fact, Pinky, si First Lady, hindi po ito balat sibuyas. Hindi po ito nagsasampa ng kaso. Kahit ano pong bash ang gawin nyo sa kanya, kahit anong negatibo, kahit fake news ang ibigay nyo sa kanya, hindi po yan nagsasampa ng kaso. I believe Attorney Andre De Jesus just filed the case out of his own volition. Kasi hindi niya nakita, hindi niya nagustuhan yung pambabastos ng mga salita na binanggit ni Attorney Glenn Chong sa ating unang ginang. So he has never been a counsel of First Lady. And he admitted, Pinky, he admitted that he is one or maybe was one of the counsels in the COMELEC issue regarding the PDP laban for Duterte Group. Now that should be the one to be, he denied that he is a lawyer of FL, and he also denied being a DDS. All right. Senate hearing, I wanted to discuss with you, Yusek, senators, very annoyed yesterday doon po sa issue ng flood control coordinates na supposed to be binigay ni dating Secretary Bonoan kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi po ni former Secretary Bonoan, what he sent were the MIPS, MYPS, or to understand it better, yung planning stage coordinates and not the precise or actual ones. Naging focus po ng problema ito eh. Ano ho ang reaction ni Pangulo hinggil dito? Because Secretary Bonoan had said he informed the President also about this. Can you shed light on this, please? Actually, sabi po ni Sec Vince, ang nakausap ko po rito ay si Sec Vince at sa ngayon po talaga ay binubusisi niya kung ano-ano itong mga proyektong ito. Of course, sa Pangulo, hindi po siya matutuwa kung siya po ay kung may intention po ng panloloko. So, hindi naman po agad magbibigay ng judgment ang Pangulo patungkol dyan. Kailangan po niya ng kumpletong report na manggagaling mismo kay Secretary Vince Diso. Pero how does he see Secretary Bonoan? Ano ho ang kanyang pakiramdam? Does he trust him? Does he think he was deliberately misled? Or talagang ang binigay lang po yung tinatawag na MIPS at hindi yung actual coordinates? Sa ngayon po, wala po nababanggit sa atin ang Pangulo patungkol po dyan kung ano nararamdaman niya kay Secretary Bonoan. Ang nabanggit lang po niya sa atin ay patungkol sa kanyang pag-testify. Kung tayo ba or siya ba ay naniniwala sa sinasabi ni Senator Bonoan or rather Secretary Bonoan. Ang sabi po sa atin ay kailangan siya naniniwala siya na si Secretary Bonoan ay magsasabi ng katotohanan diyan sa hearing po sa Senate. At obligado po siya na magsalita po ng katotohanan. At naniniwala po siya na, yun po, dapat siya magsabi kung ano ang nararapat at kung anong totoong nangyari. Ang nakikita po natin is a possible impeachment complaint, Yusek, against the President and also Vice President Sara Duterte. Looking at the scenario that an impeachment case can be filed against the President and the Vice President sa pareho pong taon in the same year, ano po ang nakikita ng Malacanang na epekto nito sa Kongreso, sa trabaho ng Kongreso, and even in the international community? Yes, una po natin sinabi yan because sinasabi nga po na parang scripted itong impeachment.
at may bentahe nga daw po ang Pangulo. We answered that during the briefing na sinabi po natin na walang bentahe sa Pangulo ang impeachment complaint na ito. Bakit po? Dahil bilang Pangulo, hindi po maganda sa mata ng mamamayan at sa kahit po sa sa business po, sa ekonomiya. Hindi po magandang makita na ang Pangulo ay nai-issuehan. Tignan niyo po yung mga grounds na inilagay po dyan at isinulat. Lahat po ito ay mapanira sa Pangulo, kahit alam po natin na walang basihan. At ang Pangulo mismo ang nagsabi na wala po siyang ginawang impeachable offense. Pero still, nagiging issue po yan at ito definitely makaka-apekto po ito sa ating ekonomiya. We'll be taking a very short break. We'll continue our discussion with Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro when we return. Stay tuned. This is On Point. Pag-usapan po natin itong libel case that was filed against you by Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Meron ho bang update dito? So ngayon, Pinky, it was just filed last Friday. So I haven't received any summons, neither the complaint. So wala pa po. Hindi ko pa nababasa yung pinakalaman. And ganun ho yung magiging proseso. You will receive a summon tapos kayo po ay sasagot o magpapakita po sa paano ho yun? Yes, this case kasi, Pinky, civil case is different from criminal case. Pag civil case kasi, all you have to do is just wait for the process server or the sheriff to serve the summons together with the complaint and maybe all the annexes attached thereto. It will be served to the address na binigay nung complainant. So I don't know anong address binigay niya sa akin. Maybe sa Malacanang. I really do not know. Hindi ko pa nakita. So I will just wait. Sige, Yeah, sorry, I know this is the first time I spoke to you since pumutok po ito nung Friday. Were you surprised, angry, shocked by this case? Because I remember the congressman saying during his interview that ayaw daw niya po kayong masaktan, kaya hindi criminal case ang finailaban sa inyo, kundi civil case. I was just surprised that I was the one being singled out in this case. I do not want naman to say that you should file a case against Ombudsman Rimulya, but the source of this is Ombudsman Rimulya, and I was just making a reaction in my video. And one advice pa that I gave in the video is, kung wala, this is very clear, kung wala naman nilalabag na batas, there's nothing to worry on his part. So, ibig sabihin, meron pa ako, let's just give him the benefit of the doubt, let's just be not judgmental, let us see ano nangyari. And in that vlog, I only explained the conflict of interest, ano yung franchise, why should not it be transferred or divested without the approval of the Congress. So, yun yung tinake up natin. So, hindi ko alam bakit sinabi niya ng malisyosa or malicious ang aking mga sinabi. I don't know kung meron silang agenda na parang makikita mo lahat ngayon ng mga kaalyado they want me out. They want me to be removed from as Palace Press Officer. Pansinin mo, parang gano'n talaga ngayon yung kanilang naratibo So Yusek, after nung mag-file siya nung libel case noong Biyernes, were you still discussing this issue sa inyong YouTube channel? I discussed still the one that wherein you had interviewed him. I took that up. I discussed that, and the franchise step, the law that granted solar para sa bayan, granted that franchise. So I have to explain why there should be a need for annual report. Just making it or saying it as defunct. It should not be that way. There should be an annual report from the time the said franchise was granted to him. So it's 2019, so 2020, 2021, 2022, he should have been, he should give at least the annual report. Annual report yun. So dapat dun pa lang kung if he had any problem with the implementation or the issuance of the IRR, yung implementing rules and regulations, he should have reported that kasi meron siyang annual report sa Congress. So, required yun nasa batas yun Yun yung dinidiscuss ko, actually, Pinky. And Yusek, that would probably also be, should this be discussed or taken up or heard in Congress? After all, it was Congress that granted that franchise. Sabi nga nila,
ang franchise ay isang pribilehiyo. So, nagkakagulo kasi dun sa, that's why when I interviewed the congressman, I wanted to make sure I understood all the three companies kasi meron pong Solar Philippines Holdings, meron pong SPNEC, dating SP Nueva Ecija na naging SP New Energy, tapos meron pong itong Solar para sa Bayan. But I do recall when I talked to him about Solar para sa Bayan, well, first of all, I discussed the 24 billion that the DOE is saying na pagmumultahin nila ang Solar Philippines. When I asked Secretary Sharon, ano po ang kumpanya na may utang na 24 billion, ang sabi daw niya, si Solar Philippines. So, meaning that would be the mother company. Yusek, has the President reacted on this supposed 24 billion penalty the DOE is imposing against the company of Congressman Leviste? Hindi po, wala pong reaksyon ng Pangulo dyan. Hinahayaan naman po niya kung ano po ang trabaho, mandato ng Department of Energy. Hinahayaan lang po niya yan dahil alam naman po ng Pangulo na ang mga kabinete niya ngayon ay nagtatrabaho po para sa bayan. So, hindi po yan. Hindi po namin issue yan. Kahit nakita po kami ng Pangulo. He didn't raise it. Hindi po namin mention. So, balikan ko po yung pinag-usapan natin kanina, yung Solar para sa Bayan or SPBC. Ito po yung binigyan ng prangkisa ng Kongreso in 2019. And then when I spoke to the congressman, he said, well, actually first he said he divested. Yes, I think he said divested, and then eventually he said that it's defunct, it's non-operational since 2022. Actually said many, many years ago, and then after some more questions, he said 2022. So there was one important thing that he told me, because I had no answer to that. Kasi sinabi niya that meron pong law that superseded that franchise agreement in 2019. To be precise about it, I will look for it now. Yeah, it's RA 11646. Yun po. But ang sabi po Yes, niya, January meron pong law in 2022 that superseded that franchise that was given to him in 2019. Would you have any idea about this? No, this law did not repeal the law that gave Solar para sa Bayan the franchise, which is Republic Act 11357. Hindi po siya na-repeal. Nagkataon lang po itong Republic Act 11646, January 21, 2022, mas nabigyan lang po, na-expand po siya, hindi itong particular na franchise, na-expand po ito para mabigyan pa po ang mga investors ng kalayaan na mag-invest sa microgrids. Pero it does not affect yung RA 11357 kung saan siya nabigyan ng franchise. It remains. So hindi po superseded? Nandun pa rin po. Hindi po Hindi tama po, yung nabigyan ng- salita? Hindi po, oo. Ano lang po siya, parang lumawak to give other investors the chance to invest come in this in. kind of, industry na hindi na po kailangan ng franchise. Kasi dito po sa Republic Act 11646, there is no provision regarding the right of eminent domain. Malaking power po ang right of eminent domain because you can purchase lot. Just tell to the owner, we need that lot for public purpose. Definitely with just compensation, babayaran mo yon. Pero minsan, ang hagel mo dun, ayaw pa ng presyo ng may-ari kasi mababa. So doon po sa bagong batas na sinasabi, wala pong right of eminent domain. Doon po sa batas niya, marami pong rights dito. May right of eminent domain at marami pong obligasyon dito na wala po doon sa obligasyon sa RA 11646. And specific law po to sa kanyang franchise. So mananatili pong legal, valid, existing yung kanyang batas. At ibig sabihin dahil legal at valid yon ay kailangan po talaga ng approval ng Congress whatever it is you do with the franchise, whether you keep it, you sell it, or you close it down. You still Yes, need yes. the approval of Congress. Yes, because Pinky, let's see. If you want to invest in the microgrids, limbawa sa solar, so and the only difference that is you are not required to have the franchise. So yun lang yun eh, pinalawak eh. So yung franchise na binigay sa'yo, hindi siya apektado. Kasi hindi Franchise naman pa rin siya talaga. Oo, it does not run counter with the law na nag-grant ng franchise doon sa Solar para sa Bayan. Yun sinabi niyo nga parang pina-expand lang to. It opened it up to other businesses that might want to come in. But more importantly really is, I wanted to find out is what the effect of this, of shutting down. For example, yung pong
hindi fulfill ng obligasyon for the energy sector. Of course, the energy sector has a target yearly, sabi nga ni Ombudsman, ng mixed energy, yung nakasanayan natin at renewable energy. Ang hindi ho ba pagtupad ng tinarget o kinomit of na megawatts per year, does that affect us? I mean, in terms of even paying for higher electricity because maybe the target was not raised year on year on year? Actually, bago ito nabigyan ng franchise, ang pangako dito is magbibigay ng liwanag. So yun eh. Power eh. Di ba? You have to give power. Lalo na doon sa mga liblib na lugar na hindi naaabot ng kuryente. So yun yung purpose ng pagbibigay sa'yo ng franchise. Kasi para, the reason why ka may franchise, mas malaki yung power mo. Mas mabibigyan ka ng atensyon kung anong kailangan mo, mabibigyan ka. So yung reason na hindi ka, because of the red tape and lack of IRR, aliwas po siya doon sa binigay sa franchise eh. And at the same time, sabi nga ni si Secretary Sharon, parang 12,000 families ang naapektuhan nito because hindi ka nakapag-deliver. Na kung nabigay sa mas reliable company, mas maaasahan na kumpanya, baka natupad na to yung balak na magbigay talaga ng liwanag sa ating mamamayan. Baka natupad. Lalo na kung ikaw naman ay may malaking pondo. Yung Meralco Gen, handled by Mr. Manny Pangilinan. Wala naman siyang problema eh. 'Di ba? Hindi niya problema yung IRR, hindi niya problema yung sinasabing red tape. At ang sabi ni Secretary Sharon, successful siya. Kasi hinawakan ng MGen, ng Meralco Gen. So bakit yung hinahawakan niya, yun ang tanong ni Secretary Sharon, bakit yung hinahawakan na natira sa'yo talaga? Bakit hindi naging successful? Anong meron? Diba? Yun lang yun eh. Lugi nga daw siya doon, Yusek. During the interview, he said that he lost a lot of money there. But we're running out of time. I need to bring this in. Meron po kasing documents obtained by Bilyonaryo that actually showed that SPBC had 7 project sites across the country. Pagdating po nung 2022, yung company daw sought to donate yung sites na yon doon po sa host local government units, I guess the LGUs, but wala daw pong tumanggap, no one accepted it. So nangyari, the sites remained non-operational. The question is, because of that, should Congressman Leviste be held accountable? Kasi parang, would it be right to say, for not, I guess not even being able to fulfill what was committed doon po sa solar projects? Pinky, definitely there should be an investigation. But we have to look into whether there is bad faith, whether there's conspiracy in the creation of these lots of companies. What's the purpose of doing that? Siguro dapat yun na makita eh. Di ba? Kasi sinasabi ni Ombudsman Rimulya, nag-create ng kumpanya para ma-spin off. So, I mean, there are so much issues to be answered talaga by Congressman Leviste. Maraming issue to kasi may franchise to at bakit ang dami agad kontrata na ibigay sa'yo na tapos hindi mo pala kayang i-fulfill. And then allegedly he planned to donate them, itong kumpanya na to, sa iba't ibang mga LGUs, pero hindi tinanggap. Why? Maybe because hindi naman nila kaya yung iniisip mo. At hindi mo rin naman siguro na ibenta sa iba, kaya naiwan na lang sa ere. Pwedeng ganun. Palace Press Officer Claire Castro, ma'am, thank you so much for your time. Thank you, Pinky. Thank you. And that's On Point. Join us again tomorrow, 7:30 p.m. here on BNC, the Bilyonaryo News Channel. I'm Pinky Webb. Thank you for watching.